Ang subterfuge, define ito Merriam-Webster as a stratagem. Ibig sabihin ng stratagem, strategy, taktika to conceal, escape, and evade. Ang ginagawa ng isang commander grupo ng National Capital Region. Do we have now a governance by subterfuge? Itra-translate natin. Panlilid lang. So hindi lang tayo nabudol. Nililing lang pa tayo ngayon. Ngayon, ang isa pang tanong ko, is subterfuge part of PNP law enforcement operations? Yan ay para sa mga nakakataas doon sa PNP. There is blatant lying and is now part of power tripping. It saddens me that among Filipino intellectuals, yung mga nagkukunuhan ring matalino o may pinag-aralan, the truth is now garbage. Basura! Ang katotohanan ay binabasura nila. Pinakita ito doon sa KOJC sa investigation ng 3 senador. The truth is flooded by garbage and it becomes part of the government. So, bakit nasasabi ko ang ganito? Bago ako pupunta dito sa mga nakaraang araw, of course, tinatawagan din ako ng mga retired. Sabi nila, bakit ka nagsasalita doon sa Liwasang Bonifacio? Nagsasalita ako sa Liwasang Bonifacio dahil ako ay isang Pilipino. Ako ay isang sundalo ng Pilipinas. Pero masasabi ko, pinag-aaralan ko kung ano ang maganda para sa Pilipinas. Graduate po ako sa anti-terrorism course sa England. Graduate din po ako sa legal aspects of counter-terrorism sa United States. So kung sino man ang gustong magtanong sa akin, siguro naman ay kaya ko kayong sasagutin. Kahit kayo pa ang pinakamataas sa Philippine National Police. Ngayon, sa simula pa lang ng operation sa Davao, sabihin ko na lang na nasabi ko na yata ito, first time na salita ako dito. 23 years ako na-assign ng Mindanao. 10 taon sa Davao. Ang assignment ko is for national development sa Lanao area. Pero sa Davao, counter-terrorism. So, ang masasabi ko pag sa law enforcement procedures, kapag merong target, for example, isang tao lang na armado, sinusubukan ito ng intelligence operatives. Sinusubaybayan ito para malaman kung nasaan ba talaga siya pumupunta. Pero, kung isang kriminal na hindi armado o sinasabi nating suspected pa lang, ang sumusunod dito ay mga civilian, ang tinatawag natin na informants. So ngayon, tatanong ko, tama ba ang intelligence operation ng PNP sa Davao? Palpak! Bakit hindi nila nakikita si Pastor? Kasi hindi si Pastor ang hinahanap, kundi Pangalawa, agaw. kung isang tao lang ang target, ito, masasabi ko, dahil noong araw,
ang target namin ay yung mga armado. Alam nyo naman kung sino ang mga armado noong araw. Pero meron kaming sinusunod noong mga araw na yon. Noong 1990s, naglabas ng agreement Hello, with the New beautiful. People's Good Army. Kamusta ka na? Naglabas ng agreement ang gobyerno. Agreement ito ng lahat. Ito applicable sa lahat. Ito ay tinatawag na Kamusta ka na? Comprehensive Beautiful. Agreement for the Respect of Human Rights and International Humanitarian Law. Ito ay respetado sa buong mundo dahil sa mga hindi makatarungan na paghuhuli sa mga nasa kaliwa ng mga rebelde. Tama. So nire-respeto ito ng armed forces at ito ay binabantayan namin na hindi ma-violate. Ngayon, ang ginagawa ng PNP sa Davao, walang comprehensive agreement sa taong bayan kung ano ang gagawin nila sa kanilang operation. Therefore, ano ang dapat na sundin nila? Kundi isa ang dapat na susundin nila ay yung ang ating Constitution. Tama. So nakasulat doon ang dapat gagawin. Pangalawa, ang mandate ng Philippine National Police. Alam nila yon. Pangatlo, ang rules of engagement. Kung meron kang huhulihing kriminal o suspect na gumagawa ng mali sa bayan, ay dapat sumusunod ka sa rules of engagement. Nasunod ba ang rules of engagement? Hindi! Ito pa, pag isang suspect lang ang huhulihin mo. Ito, nangyari ito sa kung nasa England kami. Kasi nag-o-observe din kami ng police operation. Nag-training din kasi ako sa Scotland Yard. So, yung Scotland Yard is training facility Okay, ng bye-bye. police. Patayin ko muna. British Royal Police sa Sir, England. ingat ka lagi. God bless. Sige. So, God pag bless. isang tao lang ang huhulihin, kahit na armado, ang ginagawa nila, 2 tao lang ang dapat na humuli. Kung hindi naman lalaban yung tao, 2 lang. Kung marami ang 2, that is a violation of their laws. Nangyari na ito sa England. Actually, noong magkamali ang mga pulis sa England, sa Northern Ireland. Sino ang sumagot ang pagkakamali ng law enforcers nila? Ang Prime Minister lumabas in public at sinabing, mga tao ko yan, ang hinuli namin ay lumabag sa batas. Yun lang ang itinayo ni Prime Minister Margaret Thatcher. Tayo, sino ang pinuno natin na tumatayo para sa mga Pilipino sa KOJC? Meron ba? Okay, salamat. So yun lang po ang may share ko sa inyo. Ayun. Dahil ang operation sa KOGC ay using of too much force in capturing one single suspect. Ibig sabihin na simula pa lang paggamit ng 2,000 policemen is already not according to the law. Maraming salamat. Maraming salamat sa malinaw at matatag na pagpapahayag na retired Major General Felizardo Simoy. Ang totoong may paninindigan na mula sa uniform services na dapat tularan. Kagaya nila Major General Orlando De Leon, Major